Sa Lunes, holiday, gugunitain po ang National Heroes Day. Hindi nga raw nalalayo sa mga ordinaryong Pilipino ang ating mga bayani dahil maski sila may kanya-kanya ring paboritong putahe. Live mula sa Quezon City, si Bam Alegre may paandar. Jessica, kung may katangian yung ating mga bayani na tiyak ako na meron din ako, nakakaranas sila noon ng gutom at ako nararanasan ko siya ngayon. At yung ating mga bayani, ano ba yung paborito nilang mga pagkain noong panahon nila? Narito ang paandar. Mula sa sigaw sa Pugadlawin hanggat sa iba't ibang tagpo noong himagsikan laban sa mga Kastila, ang ating mga bayani inalay ang kanilang sarili para sa ating kasarinlan. Pero paano kaya ang pang-araw-araw na buhay nila noon? Inalam ito ng isang food historian na nagsaliksik sa mga patok na pagkain noong panahon ng Revolusyon. Ang namayapang si Milagros Santiago Enriquez, anak ng isang general noong himagsikan. Panahon ng himagsikan, yung pagkain din naman nila, yung mismo pagkain ng panahong yon. So ito ay turn of the century. So makikitaan natin dito ng impluensya ng panahon na yon, panahon ng Kastila. At the same time, andun pa rin yung pagkaing Pilipino, no? At yung combination. Nasasalamin daw sa pagkain ang antas sa lipunan ng mga bayani. Si Dr. Pio Valenzuela halimbawa na nakakaluwag noon sa buhay, mahilig daw sa pochero, isang putahe ng mga Kastila. Sina Andres Bonifacio at ang mga Katipunero, lagi raw on the go kaya madalas mag-ihaw. Malimit din daw silang magbaon ng adobo o di kaya'y bagoong. Nung panahon dati ng mga Katipuneros, ang bagoong kasi nilalagay nila ito sa isang maliit na supot. Then nilalagay nila sa kanilang mga belt kasama nung kanilang tagakba o ano. Yun kasi yung pagkain na tumatagal, yung bagoong, tumatagal yan kahit ano. Tapos yun yung pinangahalo nila sa mga pagkain. It's either gagawin nilang kanilang ulam. Dito sa Bagoong Club, tampok ang ilang ulam na Pinoy ang lasa. Katulad na lamang ng bulalo sa munggo, binagoong ang hipon at ginulat na tilapia. Ang seafood, paborito rin daw talaga kasi ng marami nating bayani, lalo na yung mga nakatira sa mga baybaying lugar. Sa Crisostomo sa Quezon City, may kakaibang twist ang ilang seafood dish. Ipinangalan sa mga karakter sa nobelang Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal. Ang Doña Victorina, malalaking hipon na may taba ng talangka. Adobo Buen Camino, adobong hito sa gata na may luyang dilaw at sili ng pari. At sinigang ni Eva, sinigang na may sahog na pakwan. Gaano man kadakila ang mga bayani natin noon, mahalaga raw isaisip na mga ordinaryong tao lang sila katulad natin. Nauuhaw, nagugutom. Makita rin natin na makita yung mga bayani natin na totoong tao na nabuhay at nagutom para sa kalayaan at sinikap na matugunan ang gutom na ito. So Jessica, atapang, atao, merong bagoong. At meron tayo ritong 7 uri ng bagoong. Merong may alige, may maanghang, merong may pesto, may gata, may tanglad, may pandan. At ito, para sa mga nangangailangan, ang bagoong ng pag-ibig. Dahil ito raw ay sweet, ma'am. Akainggit ka naman, Bam. Sali mo naman kami dyan. Maraming salamat sa iyong paandar.